Posibleng magharap sa Kamara sina dating Pangulong Duterte at dating Senator Laila de Lima. Pareho kasi silang iimbitahan sa pagdinig tungkol sa mga umano'y extrajudicial killings. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ginoong Duterte, kayo ngayon ang mananagot sa mga kasalanan niyo sa taong bayan. Isa lang po akong biktima. Libo-libo mga Pilipino ang pinaslang nila nung nakaraang madugo at peking war on drugs. Yan ang matapang na mensahe kahapon ni dating Senator Laila de Lima na ngayon ganap ng malaya matapos ipawalang bisa ang 3 drug cases na isinampa sa kanya noong Administrasyong Duterte. Ngayon naman, iimbitahan siya ng House Committee on Human Rights para maging resource person. Posibleng muling makaharap ni de Lima sa komite si dating Pangulong Rodrigo Duterte kung dadalo sila sa pagdinig. Balak kasi ng komite na imbitahan sina Digong at dating PNP Chief at ngayon Senator Ronald De La Rosa. Kailangan daw marinig ang panig nila lalo't matindi ang mga testimonya ng mga biktima ng madugong Duterte drug war. Because of the gravity of the testimonies of these victims, they should face these people and hear the complaints. Perhaps the former president would look into his own heart and realize what he has done in the past 6 years. Hihingi siya ng tulong. Wala po kaming magawang mga anak niya. Balot po kami ng takot. Sobrang takot. Sa pagdinig kanina, narinig ang kwento ng mga kaanak ng mga pinatay sa drug war. Kabilang dyan si Meli Fernandez na taga-Bagong Silang Caloocan, namatayan ng anak at asawa noong 2016. Parang kahapon lang daw sa kanyang alaala kung paano sumalakay ang mga armadong lalaki sa loob ng kanilang bahay saka pinaulanan ng bala ang kanyang mag-ama. Kahit ilang taon na ngayon pero masakit sa dibdib. Bakit daw siya pa? Wala siyang kasalanan, matino siyang tao. Yun ang salita ng anak ko. Mula 2016 hanggang ngayon, tila nakikipagpatintero si Meli sa hustisya at bangungot ng nangyari. Giit ng grupo ng mga abogadong tumutulong sa mga pamilya ng biktima, si dating Pangulong Duterte ang pinaka-responsable sa mga nangyaring patayan sa kanyang administrasyon. We have on record until 2022, you have the president saying that he was responsible for these killings. He is taking all accountability for these killings. And in fact, we also have a video recently that we unearthed where he says that his only crime is extrajudicial killings. Yes. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.